Kung kailan gumana itong si Luke Kennard sa Game 3 series nila, 18.7 to 10 sa field, 4 of 6 sa 3. Nakasabay rin dyan itong si Reeves sa court, 17 points, 5 of 13 sa field, 1 of 5 sa 3. Pero ang problema, hindi nawawala ang araw kay Reeves yung turnover niya sa game eh. Ang problema pa ngayon, si Lebron parang nawawala na talaga ng kumpiyansa sa game 4 nila na mangyayari. Surrender na ata itong si Lolo Bron eh. Inamin din mismo naman itong si JJ Redick na sobrang naging inconsistent sa series na to si Reeves. Samantalang si Hachimura ngayon, yung nagiging consistent ang numbers at efficiency mula sa field at 3. Mula first round pa lang hanggang ngayon sa second round talagang very consistent. Sa game 3 na nangyayari, gumawa yan ng 21.7 of 14 sa field, 5 of 8 sa 3. Kaya may articles ngayon na lumalabas na parang mas deserving araw ngayon itong si Hachimura sa max deal extension contract para dito sa Lakers kumpara kay Reeves. Nabasa ko lang yan ha. Tinalo ang Lakers sa mismong home court nila sa game 3 na nangyari. Nag-iwan ang OKC ng 23 na kalamangan sa Lakers. After ng game na yan mismo, si Lebron sa interview inamin niya mismo na legit champion contender talaga ang team na OKC Thunder. Samantalang silang araw hindi pa. Kaya malinaw ngayon pa lang lumalabas na kay Lebron yung nakikita niya ngayon sa Lakers at aminado yan na sobrang laking kawalan sa kanila ngayon itong si Luka eh. Parang sumusurrender na talaga itong si Lolo Bron ngayon eh. Almost sweep, 1 game na lang. Halos sa 3 games na yan na nangyayari, 20 plus points per game yung iniiwan sa kanilang lead ng OKC Thunders. Kahit napipigilan nila itong si SGA sa game, halos 23 points lang yan, 7 of 20 sa field, 3 to 7 sa 3 sa game 3. Sinabi ni Lebron, marami pa ring player nga raw yung nagiging explosive na hindi nila masabayan. May AJ Mitchell, Kayson Wallace, Isaiah Joe at iba pa na gumagana consistently mula sa scoring at sa bench. Yan yung hindi nga raw nila masabayan eh. Kaya aminado mismo itong si Lebron ngayon na hindi pa nila kayang tapatan ang team tulad ng OKC Thunder na champion contender, lalo ngayon na nakikita niya na wala pa sila sa bagay na yan talaga. Sa unang dalawang quarters, maayos yung laro ng Lakers eh. Parehas sa game 1 at game 2 nila na nangyari. Halos sa game 2, lamang pa sila sa halftime kaya pwede pa rin nga raw sanang makasabay ang Lakers. Lalo na sa early game kung saan gumagana pa yung starter nila at hindi pa gaanong napapagod itong si Lebron o Marcus Smart. Ang problema nga raw kasi pagpasok talaga ng second half, dyan nauubos yung gasolina nila. Si Lebron at Smart inaabot na ng patig. Si Hachimura at Austin Reeves wala nang nakakatulong na support mula sa bench scoring nila. Malinaw kasi na ang third quarter ang turning point eh. Pagpasok ng third quarter, biglang nag-iiba yung run ng Lakers. Dinaig sila ng Thunders halos 33 to 21 sa third quarter pa lang. Lumalakas yung depensa ng OKC Thunder samantalang nagkakaroon ng struggle sa opensa ang Lakers. Dumami palalo yung turnovers nila. Umabot sila ng 17 turnover dyan. Mabilis yung transition offense ng Thunder. Diyan din nagsisimula sa third quarter umiinit yung ibang role players nila. Sa puntong yan, nabubura mismo nga raw yung kumpiyansa at intensity sa depensa ng Lakers at lumalaki ng tuluyan yung lamang ng Thunder at hindi nila nahabol. Kaya based sa mga analyst, hindi nakakasabay ang Lakers pag pumapasok na ng second half dahil hindi ganun kalalim yung roster ng mga to at inconsistent yung production mula sa bench kumpara sa bench scoring na meron ang Thunder. Kaya nga kahit hindi nga gaanong gumagana si SGA, hindi pa rin nila nasasabayan ng Thunders. Yan yung malaking gap, sobrang lalim nga raw talaga ang rotation at roster na meron ng Thunders kumpara sa Lakers. Kaya ngayon, ang Thunders at San Antonio Spurs talaga ang pinakamagandang matchup nga raw eh. Kung sakaling magtapat yung mga to sa Western Conference Finals nakaisa pa kasi ngayon ang Wolves, 2-2 na yung mga to sa series. Balik tayo, ang Lakers nalagay sa 0-3 deficit sa 3 laro. Pare-pareho yung naging pattern. Base yan mismo kay Perkins. Nakasabay ang Lakers sa first half. Pagdating ng second half, lalo na sa third quarter nga raw, biglang humihiwalay ang gap ng Thunder. Nauubusan ng energy at support ang Lakers sa ibang role players. Sa Game 2 at Game 3, nangyayari talaga yung bagay na to eh. First half, hawak pa ng Lakers ang lead. Tinatambakan lang sila ng Thunders. Pagpasok nga,
ng third quarter. Sa game 3 kasi na nangyari, halos tambakan sila ng Thunder sa second half, 74-49, kung saan mismo naman pumapasok yung inconsistent na performance at shooting ng Lakers mula kila Reeves. Dahil nga tumitindi yung intensity ng Thunder sa depensa pagpasok nila ng second half. Diyan sinasamantalang araw ng Thunders yung edad nitong si LeBron, dahil alam nilang si LeBron nga lang yung may kakayahan nga raw na maglaro under pressure. Pero ang kahinaan, yung patig, yan yung ginagawa nila. Walang no choice dahil walang Luka. Kaya sinabi dyan na ang susunod na may mabigat na responsibilidad talaga sa Lakers, itong si Reeves. Ang problema, base mismo kay Perkins, na-expose yan ng Thunders, lalo na yung kahinaan niya. Defensive limitation, laban sa mga elite teams gaya nga raw ng OKC. Paulit-ulit siyang tinatarget, madalas hanapin ng Thunders ang matchup kay Reeves gamit yung pick and roll isolation. Mabilis na ball movement kapag siya ang pangunahing defender. Ginagamit nga raw ng Thunders ang bilis para makagawa ng open shot at driving lanes. Diyan mismo kasi nawawala nga raw yung depensa ni Reeves. Si LeBron surrender na pero alam nito yung kakayahan nga raw ng team niya. Samantalang itong si Redick gusto pa rin magpatuloy at base mismo sa kanya, susubukan pa rin nilang makuha ang panalo sa Game 4 series na sobrang hirap nga raw dahil bihira lang yung team na kaya nga raw makalusot sa 0-3 deficit sa series. Masyado nga raw kasi pinangatawanan nitong si JJ Redick yung 8-man rotation niya na ginagamit sa Lakers. Ang problema, hindi nga raw talaga yung kayang sumabay lalo na sa team na may malalim na roster katulad nitong OKC Thunder na sa buong regular season, halos lahat ng nasa roster nila nagagamit. Hindi nga superstar at star ang kumakamada ngayon, puro role players lang. Si SGA lang rin naman kasi talaga ang nasa superstar caliber sa lineup na yan. Yan yung nakikitang problema Imbis na magdagdag nga raw sa rotation ngayon, ang Lakers nagbawas pa. Nawala sa rotation itong si Jake LaRavia, nabawasan yung minutes nila Hayes at Luke Kennard. Si Ayton ngayon nadamay pa dahil sa game 3 fourth quarter mismo si Ayton nakapag-allow ng halos 2 offensive rebound sa Thunder sa crucial game pa nga. Kaya nga si Redick napilitan na hindi nga ulit gamitin itong si Ayton sa crunch time. Halos 24 minutes lang yan na naglaro sa game 3, 10.6 rebounds. Frustrated nga raw talaga itong si Redick at sobrang dismayado sa naging laro nitong si Ayton.